Ang ating pong mensahe ay Christ loved the church. Minahal at mahal ni Kristo ang simbahan. Mahal ni Kristo ang simbahan. Efeso 5:25. Babasahin ko po mga kapatid. Pakisundan lamang ako sa inyong mga Biblia. Efeso 5:25. Mga bana. Amen? Higugmaa ang iyo asawa. Sugad han paghigugma ni Kristo han iya simbahan. Paghigugma ni Kristo han iya simbahan. Ngan itinubyan niya ang iya kinabuhi para han simbahan. Mga bana, higugmaan iyo asawa. Sugad han paghigugma ni Kristo han iya simbahan. Ngan itinubyan niya ang iya kinabuhi para han simbahan. Panginoon, salamat po, nabasa namin, mahal mo ang church mo. Mahal mo kami. Wala kaming ibang asa na magmamahal sa amin kagaya ng pagmamahal mo. Kaya nimo gugma iginpakita nimo. Sabi ng binasa namin, itinubyan nimo kinabuhi para haamon. Ngayong umaga, kausapin mo kami sa magitan ng banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makalingkod tayo mga kapatid. Salamat po. Mga kapatid, ang ating binasa ay sulat ni Apostol Pablo. Ito ay basta hindi sulat ng tao, kundi mga tao na hindi basta ordinaryo. Bagamat tao giyapira kagaya natin, pero sila ay mga tao naging giyanan parang Espiritu para ito may sulat. That is why, damo it kasuratan sa bugos kalibutan, pero may baraan nga kasuratan. Marami tayong mababasa sa mundo na iba't ibang mga libro, pero iba ang libro ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos ngayong umaga mga kapatid, sugo ng Diyos sa lahat sa atin, mga bana, baga papatawarin ako ng mga kapatid ngayong umaga sa ating mensahe, sapagkat nakita natin dito sa verse na ito, parang nakapokus at nakatarget sa mga bana. Mga bana, amen? Igugmaan niyo asawa, sugadan pagigugma ni Kristo niya simbahan. Ngan itinubyan niyan iya kinabuhi para ang simbahan. Mga kapatid, mahal ni Kristo ang church. Amen? Hinigugma ni Kristo ang simbahan. Kung may da simbahan, may da nagligtas, may da nagtukod, may da nagsimula, mayroong nagmahal. Mga kapatid, ito ang kaibahan sa lahat ng simbahan sa buong mundo. Ang ibang mga simbahan ay nabuo dahil sa pagiging paranggang fraternity, igulahiran nagtirok at sabi, grupo na tayo. Mga kapatid, iba ang simbahan ni Kristo. Ang simbahan ni Kristo ay nakatukod pinaging gugma. Mayroong pag-ibig. At meron kitang pag-ibig, hindi yan basta makukuha sa pagiging terorista. Oo, mga terorista may grupo din. Oo, ang mga rebelde may grupo din. Igulahiran nagsama-sama. Maraming samahan sa buong mundo, pero iba ang simbahan ni Kristo. Sapagat dito sa ating binasa, mahal ni Kristo ang simbahan, mga kapatid. Maaaring sabihin natin, binasa natin kanina sa ating Sunday School, minahal ng Diyos ang buong mundo. Amen? Pero dito sa ating binasa, hindi basta mundo ang minahal niya, simbahan niya. Kaya kung buong mundo ay mahalaga sa Diyos, espesyal lahat ng tao, may mas labaw nga espesyal sa Diyos. Ano't mas espesyal sa Diyos? Aniya simbahan. Ang simbahan, nga bakit mahalaga ang simbahan, mga kapatid? Bakit mahal ng church, mahal ng Kristo, mahal ni Jesus ang church? Ephesians chapter 1, verse 1 hanggang 6. May kita natin kung bakit mahal ni Kristo ang church, mahal ni Kristo ang church, ang simbahan. Mga kapatid, by the way, pag tayo nag-istorya pati sa simbahan, hindi po ito ang building. Pag sumaring kita nga church, hindi po ito ang structure o ang edifice o sinisiring nga gusali. Mga kapatid, ang church ay katitirok kan mga magtinuohon. Amen? Tayo ang church. Mga tao naging sama-sama ng Panginoon na may iisang pananampalataya, iisang pag-iisip, iisang kaligtasan, iisang espiritu, isang amay na labaw hangatanan.
Mga kapatid, yan ang church. Hindi po ang building, kundi ang mga tao na iniligtas ni Kristo. Ephesians chapter 1, verse 1. Di kang kan Pablo, nga apostol ni Kristo Jesus. Tungudan kaburot ng Dios. Ngadto han mga magtinuohon nga naguukoy ha Epeso. Amen. Sino ang church? Mga magtinuohon. Diin nga lugar, sabi dito sa Epeso. Kaya sigun mga kapatid, ang church hindi po siya yung building construction, hindi. Ang church ang mga magtinuohon. Ang mga mananampalataya na may ano sa rin didi, specific nga lugar, may location, hain hirang nga dapit, nga naguukoy ha Epeso. Nga mga matinumanon kan Kristo Jesus. Verse 2, tagan unta kamuhan Dios nga aton amay nganhan Ginoo sa Kristo, in grasya ngan kamurayaw. Verse 3, magpasalamat kita han Dios nga amay han aton Ginoo sa Kristo, kay haaton pakig-usa kan Kristo gintagan kita niya hin mga kaupayan, pinagihin paghatag aton han nga tanang espirituhanon nga kaupayan tikang halangit. Verse 4, ginpili kita nga daan han Dios. Amen. Ano sabi ng verse 4? Ginpili kita nga daan han Dios. Kaya pala mahal ni Jesus ang church. Sabagat ang mga tao sa loob ng church, yan yung mga pinili ng Diyos. Sa dami-dami ng tao sa mundo, merong mga tao nga iginbahin ang Ginoo para niya kalugaringon. Daan pinili ang Diyos. Ginpili kita nga daan ang Diyos. Nga maiya kita dida kan Kristo, han waray papag-imuaan kalibutan, base mabaraan kita, ngan mawaray sa iyo paatubangan niya. Mga kapatid, naniniwala tayo sa aral ng election. Amen? Ang eleksyon, hindi po ako baka may nag-isip na naman dito ng badil. No? Hindi po ito eleksyon sa mundo. Ang eleksyon ng Diyos, sumiring nga na elect, pagpili. Naniniwala tayo sa aral ng eleksyon dahil nakasulat sa Biblia na ang Panginoon, waray pahimuan mundo, namili na hiyadanin iya igtatalwas. Kaya mga kapatid, mahal ni Kristo ang church. Sabagat yan ay katitirok kan mga tao nga ginpili ang Diyos. Ginpili ang Diyos. They are elected. Pangalawa, bakit mahal ng Panginoon ang church? Sila yung mga tinubos. Verse 7, kaya natalwas kita, pinaagihan dugo ni Kristo. Amen? Haaton pa, ginpasaylo an aton mga sala, pagkadako ang grasya ng Diyos. Ikaduha nga, hinungdan, bakit mahal ka ni Jesus? Mahal ni Jesus ang church. Sabagat ang church, yan ang kanyang tinubos. Anong paagihan kanyang katubusan? Dugo niya mismo. Hindi tayo tinubos, pinagin dugo ng karnero, dugo ng mga hayop. Hindi tayo tinubos, pinagin salapi o kwarta. Mga kapatid, hindi pera ang ibinili sa atin ng Diyos. Hindi kayamanan, hindi bulawan, hindi silver, hindi pilak, hindi bronze. Mga kapatid, ang pinantubos sa atin ni Kristo, dugo niya mismo. Kaya mahal ni Jesus ang church. Pinatawad ang ating mga kasalanan. Kaya natalwas kita, pinaagihan kamatayo ni Kristo, haaton pa, ginpasaylo ang aton mga sala. Amen? Pinasaylo naton mga sala. Pagkadako, ang grasya ng Diyos. Una, elected. Ikaduha, redeemed. We are elected, we are redeemed. Ikatulo, Ephesians chapter 1, nandyan din mga kapatid. Verse 13. Nga naamo liwat an mahitungod ha iyo, han pakabati niyo, han matuod nga mensahe, han maope nga sumat, nga nagdara ha iyo han katalbasan. Nahimo kamo nga mga tawo han Dios. Nagtuo kamo kan Kristo. Ngan ipinatik han Dios didaha iyo. An iya pagkatag-iya ha iyo. Pinaagihan paghatag ha iyo han iya ginsad ng Espiritu Santo. Ikatatlo mga kapatid na kung bakit mahal tayo ni Jesus. Mahal ng Panginoon ang church dahil nasa atin ang banal na Espiritu. Pinili tayo ng Diyos, tinubos tayo ni Kristo, sinilyohan tayo ng banal na Espiritu. Merong nakatatak sa iyo na pagmamayari ka ng Diyos. Kapag may selyo, karisingan, waray pa kaabri. Amen? Bumili ka ng package, nag-order ka ng parcel, kapag nakita mong binuksan, may sira yung selyo, sabihin, binuksan. Kapag may selyo, sabihin, may nagtatag-iya.
Mga kapatid, sinilyohan tayo ng Espiritu. Kaya yan ang tigaman na tayo ay sa Diyos. Pagmamayari tayo ng Diyos, ang ginuot na tag-iya aton. Kaya mahal ni Kristo ang church. Tayo'y pinili, tayo'y tinubos, tayo'y sinilyohan. Amen? Chapter 2, verse 1. Ano pang sinasabi ng Biblia? Ephesians chapter 2, verse 1. Binuhay tayo mula sa ating mga kasalanan. Verse 1. Ephesians chapter 2, verse 1. Hadto anay, mga patay kamo ha espiritu. Tungod ang iyo mga pagtalapas ngan mga sala. Verse 2. Ginsunod niyo hadto an maraot nga paagihan kalibutan. Nagsugot kamuhan punuan han espirituhanon ng mga gahom hakay luagan hakay tasan. An espiritu nga nagahadi han mga tawo nga nalari sa Dios. Verse 3. Sugad kita nga tanan haira adto anay. Nga naguukoy kita sumalan aton lawas nun nga mga karuyagon. Ngan asay naton ginbuhat an naaangay han mga karuyagon han aton kalugariyon nga mga lawas nga nunahuna sugad an iba. Didahini nga aton hinaraan nga kamutangan aton kapalaran an pagantos han kapungot ang Dios. Verse 4. Ephesians chapter 2 verse 4. Kundi labis ang pagkaluoy ang Dios sa aton ngan labinan iya pagigugma ha aton. Verse 5. Nga samtang mga patay pakita ha espiritu tungod na aton mga pagtalapas ginbanhaw kita niya upod kan Kristo. Natalwas kamo tungod ang grasya ng Dios. Verse 6. Ha aton pakig-usa kan Kristo Jesus ginbanhaw kita upod ha iya basi maghadi kita kaupod niya dito ha langit. Puri ng Diyos. Ikaupat mga kapatid na dahilan kung bakit mahal tayo ni Kristo, mahal ni Kristo ang church. Anong dahilan? Binuhay tayo kasama ni Kristo. Hindi na tayo mga patay sa ating kasalanan, kundi buhay na tayo sa Diyos. Mga kapatid, dati, wala tayong espiritu. Ngayon, meron na. Dati, patay tayo sa Diyos. Ngayon, buhay na tayo sa Diyos. Pinagihan utro nga pagkabanhaw ni Kristo. So, mga kapatid, another verse, Ephesians chapter 2, verse 11. Ephesians chapter 2, verse 11. Kamo nga mga hentil hapag katawo siring paan mga Hudiyo, andiri mga tinuri. Nga nasring nga mga tinuri hira. Panumduman niyo kung ano aniyo kahintang hadtoan ay an halawas laini nga buhat. Verse 12. Bulag kamo kan Kristo hadto nga mga panahon. Mga lumalang yaw la kamo nga diri kamo sakop han pinili nga mga tawan Dios. Waray kamo labot han mga ginsaaran nga natikang han mga saad han Dios han iya mga tawo. Nagukoy kamo dinhi hini nga kalibutan hinwaray paglaom nga nuray Dios. Verse 13. Kundi na apakig-usa kan Kristo Jesus kamo nga hadto anay nahirayo han Dios nahirani na pinaagyan kamatayon ni Kristo. Ikalima nga dahilan bakit mahal tayo ni Kristo. Naibalik na tayo sa Diyos. Na dati, hirayo kita, nabulag kita, pero ngayon, nabalik na tayo sa Panginoon. So, limang mga bagay lang yan, mga kapatid. Hindi ko nadadagdagan pa. Pinili ka ng Diyos. Tinubos ka ni Kristo. Sinelyuhan ka ng banal na Espiritu. Nakita mo, tatlong persona ng Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Tanan hira may bahin, imo katalwasan. Ang Diyos Amay nagpili ha imo. Ang Diyos Anak amot nagtubos sa imo pinaagi ni iya dugo. Ang Diyos Espiritu hiya nagselyo ani imo katalwasan. Ang Diyos sa tatlong persona may bahin it aton katalwasan. Isipin natin mga kapatid, may sumpay pa, binuhay tayong kasama ni Kristo. Ikalima, tayo ay naibalik na sa Panginoon na dati harayo ha iya. Mga kapatid, mahal ni Kristo ang simbahan. Amen? Ephesians chapter 5, balik tayo sa verse 25. Ephesians 5 verse 25. Mga bana, igugmaan niyo asawa. Sugad ang pagigugma ni Kristo ang iya simbahan. Amen? Mga kapatid, sa ating binasa, parallel ito. Sa pag-aaral ng Biblia, may tinatawag na mga metodolohiya o mga paagi sa sakto nga pag-eskwelahan ng Biblia. Mga kapatid, tignan niyo. Sa verse 25, mga bana, higugmaan niyo asawa. Sugad.
han pagigugma ni Kristo niya simbahan. Mga kapatid, ang labas nito, ang simbahan na asawa ni Kristo. Kasi hindi sugad eh. Amen? Mga bana, higugma niyo asawa, sugad na si Kristo, hinugugma niya simbahan. Mga kapatid, ang ating portion ay si Kristo. Kung si Kristo ang nagligtas sa atin, tikang hasala, tinalo niya ang kamatayan, tinalo niya ang diablo, tinalo niya lahat na makakaulang haton, mga kapatid. Walang pinagkaibayan na si Kristo ang ating Prince Charming. Amen? Pag nanonood kayo ng mga movie, di ba? Nanonood kayo ng Snow White, ano yung mga paborito ng mga bata noong unang panahon? Hanggang ngayon. Cinderella, ano pa? Ano yung nakaka-inlove? Na kung yung babae, nakapreso, naagihit baga kakurian, di ba? Ganyan yung mga urog na istorya sa Disney. Tapos biglang darating yung Prince Charming niya. Kabayo. Tigilig. Isasalba niya yung girl. Isasalba niya yung, tapos yung mga bata, kilig na. Tatakip pa ng mata. Isipin niyo mga parid, ganyan din ang church kay Jesus. Tayo ang kanyang asawa. Hindi ako. Buong simbahan. Si Kristo ang ulo, ang simbahan ang ialawas. Kagaya sa pamilya, ang bana ang ulo, ang asawa ang lawas. Kaya yung loyalty ng simbahan, kailangan na kay Kristo lang. Kaya ang ating aral sa Biblia, si Kristo ang ulo ng simbahan, waray ibang ulo ng simbahan. Hindi ang pastor ang ulo ng simbahan. Ang pastor, membro din, na may trabaho na magwali. Na ibalan niya trabaho kay, yan, ginitriganan mensahe. Matrabaho, mga kapatid, matrabaho. Pero dito, magbigay sa atin ito ng kumpiyansa, mahal tayo ng Panginoon. Pinili tayo, tinubos, sinilyohan. Yan yung isa pang kanina, pumalpak si Adan sa paglilid sa kasalanan. Mga kapatid, bakit pumalpak si Adan? Anong iyaging palpakan hando? Hindi niya naingatan si Eva. Amen? Nakita, yung asawa niya nandun lang, sa garden, ayun, iba yung kausap. Sino yung kausap ni Eva? Imbis na si Adan yung kausap ni Eva, yung alas. Isa yan sa naging kapabayaan ni Adan. Hindi niya minahal asawa niya. Nakunta, kung nakain ni Adan at tugapi Eva, wala, iniwan niya. Iba, lugodan kay istorya ni Eva. Kausap ni Eva, yung ahas. Nasulay si Eva, nashiran siya ng masamang prutas. Walang ginawang masama ang Diyos. Pero mga kapatid, makikita natin na lahat ng pagsuway may epekto. Kinain nilang parehas yung pinagbabawal ng Diyos, parehas sila nagkasala. Sumablay si Adan, hindi niya minahal asawa niya. Kaya pumasok ang kasalanan. Mga kapatid, si Kristo minahal niya asawa niya. Walang asawa si Kristo sa unod na paagi. Kahit sila Maria Magdalena, hindi niya inasawa. Sabagat ang kanyang buhay, ibinigay niya sa church. Ganon siya nagmahal, mga kapatid. Hindi sa lawas nun. Ang pinapairal ng mundo, puro lawas nun. Puro pita ng laman, puro unod nun nga gugma. Iba ang gugma ni Kristo. Minahal niya ang simbahan niya. Mga kapatid, tingnan natin sa Matthew chapter 10. Makikita natin dito, sino yung mga member ni Kristo. Matthew chapter 10. Matthew chapter 10. In verse number 1. Salamat sa pag-ibig ng Panginoon. Matthew chapter 10 verse 1. Gintirok ni Jesus an iya 12 ng mga tinunan. Amen? Sino yung tinirok niya? Yung 12 ng mga tinunan. Ngan gintagan hirahin, excuse me, hingahom, pagpaiwas, han magraot ng mga espiritu, ngan pagtambalhan nga tanan nga sakit. Verse 2. Amoy niya ang mga ngaran han 12 ng mga apostoles, ansyan, hinuman. Simon,
Agin nga ngaranan kan Pedro, nga naniya bugto. Hi Andres, hi Santiago, nga naniya bugto. Hi Juan, nga mga anak ni Zebedeo. Verse 3, hi Felipe, nga ni Bartolome. Hi Tomas, nga ni Mateo, nga para sukutin buwis. Hi Santiago, nga anak ni Alfeo, nga ni Tadeo. Verse 4, hi Simon nga bayani, nga ni Judas Iscariote, nga naglingo kan Jesus. Mga kapatid, building ba yan o mga tao? Ang binuo ng Panginoon, mga tao. Yan ang church niya na minahal niya. John chapter 13. Talon tayo mga kapatid. Sa John chapter 13. Verse 1. John chapter 13. 1:13 verse 1. Bisperas na adtohan piyestahan paglabay, maaram na hi Jesus. Ngain mabotnan iya takna hin pagbaya hininga kalibutan, ganhin pagkadtuhan amay. Sumpay. Dayuday ginhigugman niya mga sakop diniya kalibutan. Ngan ginhigugman niya hira tubtub-gud katapusan. Amen. Kaya mga kapatid ko, ang church ni Kristo mahal niya. Mahal niya ang church niya. Kaya kahit na may bababasa tayo sa Bible na minahal ng Panginoon ng buong mundo, mas espesyal ang gugma niya para niya mga anak. Amen. Kaya, yung kabiguan ni Adan, lahat ng kabiguan ni Adan kay Kristo, nandun ang solusyon. Minahal ni Kristo niya simbahan. Jesus Christ is the head of the church. Ephesians chapter 5. Hindi na po tayo magtatagal mga kapatid. Ephesians 5 verse 23. Tingnan natin dito. Ephesians 5 verse 23. Kay magburuot an bana han iya asawa. Sugad nga magburuot ti Kristo han singbahan. Amen. Nga hi Kristo nga haw an magtaralwas han singbahan nga iya lawas. Amen. Verse 30. Ephesians 5 verse 30. Talon. Kay mga kaapi kita han iya lawas. Kaya mga kapatid, pagpapamembro sa simbahan, hindi yan basta membership. Ipinapakita nimo na naging kabahagi ka na ng lawas ni Kristo. Amen. Sa kaligtasan, naging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos. Sa pagiging membro, naging kabahagi ka ng katawan ni Kristo. Amen. Kaya, sumpay tayo ni Kristo tanan. Hiya ang ulo, kita ang lawas. Naging mga kaapi kita ang iya lawas, amot iya simbahan. So, sa pagkakaroon ng relasyon, mga kapatid, kailangan may responsibility. Anong kailangan sa relasyon? Sa chapter 5, verse 25, ang responsibilidad ng nasa relasyon, kailangan nagmamahal. 5 verse 25, ano sabi? Mga bana, higugmaan iyo asawa. Hindi matutuhay ang relasyon kung waray gugma. Amen? Yan ang pinapairal. Love. Yan ang importante sa relasyon na may responsibilidad. Kumbaga, dumarating sa punto na may problema pero babalik palagi sa usapin ng pag-ibig. Naayos ang relasyon kapag bumabalik sa pag-ibig. Ikalawa, intimacy. Single relation. Kailangan yung pag-ibig mo sa asawa mo, hindi ka pares ng pakikitungo mo sa iba. Kaya nga dito, sabi mga bana, higugmaan iyo asawa. Amen? Sa English, husbands, love your wives. Bakit puro plural? Sabihin, marami husbands. Kay partner man yung husbands sa wives. Pero kung husband la ito, wari is, wife lang yung kaparehas niya. Sabihin, ang pagkakaroon ng asawa, yan ay espesyal nga relasyon. Hindi mo pwede itrato yung ibang babae so hindi mo pagtrato sa iyong asawa. Kung ikaw babae ka, hindi ka pwede magtrato ng ibang lalaki so hindi mo pagtrato sa iyong asawang lalaki. Kayo lang ang nagkakaintindihan. Kayo lang ang merong ganyang klaseng relasyon. Hindi mo pwede na yung trato mo sa iyong partner, trato mo din sa iba.
That is why, kailangan may intimacy, single relation. Kamula duha. Amen? Ikatlo, may ownership. Sabi dito, mga bana, higugmaan, iyo. Sumiring nga ni nga iyo, imo, ikaw na tagiya hiton, diri tagiyan iba. Asawa mo, hindi yan asawa ng iba. Asawa mo yan. At yung asawa ng iba, hindi mo asawa. Amen? At kung ikaw ay may asawa, hindi ka asawa ng iba. Yung asawa mo yan, asawa mo. Kaya gumugol ang mundo, walang prinsipyo. Kaya gumugol ang mundo kasi walang prinsipyo. Yung araw na nagpakontrata kayo sa kasal, para kang nagparehistro ng motor na nakapangalan sa'yo. Yung motor mo sa'yo yan. Ganon din na yung asawa mo sa'yo yan. Huwag mo hayaan na mayroong ibang nangingialam dyan. Sa'yo yan. Ang pagkakaroon ng relasyon ay ownership. Itatag-iya mo na iya at ikaw tag-iya niya. Mga kapatid, nainlablugod ako. Nainlab ako kay Kristo. Amen? Ano Kaya sa mga nagdadasal dyan na mag-asawa na ako, pag-pray nyo lang. Amen? Baka medyo kinakabahan ako. Ganito yung aral. I-apply ko din to Amen? Igugmaan niyo asawa kasi ganon din si Kristo. Hindi si Kristo magmamahal ng iba. Ang mamahalin niya lang niya yung church niya. Basahin natin ulit. Mga bana, higugmaan niyo asawa, sugad ng paghigugma ni Kristo ang iya singbahan. Amen. Obligado si Kristo mahalin tayo, obligado din tayong mahalin natin siya. At sugad gihap, yung trato natin kay Kristo, hindi natin pwede itrato sa iba. Kaya nga mga kapatid, kapag nakinig tayo sa ibang aral, ang labas nito, nangangaliwa tayo. Kapag nakinig tayo sa ibang Diyos-Diyosan, kapag sumamba ang tao sa ibang Diyos, nangangaliwa ang tao na yan. Kaya hindi tayo pwede makinig sa ibang panutduan na labag kay Kristo. Bakit? Ang lalabas nun, cheater tayo. Bakit? Si Kristo nagligtas sa atin, makikinig tayo sa iba. Amen? Sabi ni Pablo, kahit pa may pumunta sa bahay mo na anghel mula sa langit, huwag mo papakinggan. May ebanghelyo ka na napakinggan. Basahin sa Galatians chapter 1. Kaya hindi tayo pwede makinig sa ibang mga aral sapagkat meron na tayong aral sa Biblia. Purihin ng Diyos. Kailangan maging matapat tayo kay Kristo. Galatians chapter 1. Verse 7. Galatia 1:7. Amen. Galatia 1:7. Hakamatuoran, waray na lain nga mauping nga sumat. Amen. Galatia 1:7. Kundi ginhinabi ko ini kay may mga tawo nga nagsasamo kaiyo nga nagtatalinguha hin pagliwanan maupay nga sumat ni Kristo. Verse 8. Kundi bisan kun kami o anghel nga tikang halangit in magwali ha iyo hin maupay nga sumat nga lain na naamon iginwali ha iyo pagukman unta hiya ha impyerno. Amen. Verse 9. Amon na iniigin siring hadto hanupod pa kami ha iyo. Nganya na liliwaton ko inihin pagsiring. Kung may magwali ha iyo hin maupay nga sumat nga lain han iyo nakarawat pagukman unta hiya ha impyerno. Kaya mga kapatid, hindi tayo pwede makinig sa may pumunta sa bahay mo magtuturo na ibang aral. Nagugutom ka, sir? Ma'am, baka nagugutom ka, ading karanon. Adin isnakon. So sinabi mo ng ganun, bigla mo sabi, may Bible ka? Magbukas tayo ng Bible. Op. Huwag ka magtuturo dito. Meron na akong tinanggap na aral mula sa Panginoon. Amen? Kung paggawa lang ng mabuti, gawin mabuti. Pero yung aral na hindi na para galing kay Kristo, huwag mong tatanggapin. Sabi ng Biblia dito, mga kapatid, klaro pa sa sikat ng araw. Kung may anghel pa mula sa langit, may pakpak pa bumaba sa bahay mo. Magwawali ako ha iyo balay. Kung niniwala, meron ka ng Biblia, may ebanghelyo na iginwali kay Kristo para haton. Kaya mga kapatid, sa relasyon, kailangan may
faithfulness, pagiging matapat. Maging honest. Magsabi ka na totoo. Sabagat walang makakaintindi sa'yo maliban sa karelasyon mo. Amen? Hindi tama na naglilihiman ang merong relasyon. Tignan niyo mga kapatid, paano tayo minahal ni Kristo. Ephesians chapter 5, verse 23. Balik tayo sa ating mensahe ngayong umaga. Ephesians chapter 5, verse 23. Sabi ng Biblia, kay magburuot ang banahan iya asawa, sugad niya magburuot, hi Kristo ang singbahan, nga hi Kristo nga haw ang magtaralwas ang singbahan nga iya lawas. Amen? Paano pinakita ni Kristo niya gugma singbahan? Gintalwas niya. Amen? Ganon din sa relasyon. May papakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa, sabi dito, kung tatalawas mo gipiya. Sapagkat sa relasyon, hindi laging mabuti ang kalagayan. Minsan maulan, minsan maaraw. Pero dapat may pag-ibig pa rin, umiral. Kailangan mo iligtas siya, kagaya ni Kristo sa simbahan. Niligtas ni Kristo ang niya simbahan. Verse 25, binasa natin ito kanina. Ipinakita ni Kristo niya gugma. Sabi dito, mga bana, higugma ni iyo asawa, sugadan pagigugma ni Kristo niya simbahan, ngan itinubyan niya ang iya kinabuhi para ang simbahan. Pinakita ni Kristo niya gugma aton, paano? Binigay niya yung buhay niya para sa atin. So, kagyap, sa pag-aasawa, mga kapatid, binasa din natin. Sa pagkakaroon ng relasyon, hindi yan basta love life. Mababaw ang tingin ng mundo sa relasyon sa ating panahon, kaya mabilis na sila mag-iwalay. Akala nila sa relasyon, para ka lang kumain ng adobo, tapos bukas kaldereta naman. Mali. Binibigay mo ang buhay mo yan. Kaya nga, kung talagang seryoso ka, kasalan mo. Amen? Seryoso ka, kasalan mo. Talian mo. Papakita yan ng pagiging matapang. Sige, for better or for worse. Bibigay ko ang buhay ko sa iyo at ang buhay mo para naman sa akin. Ginawa ni Kristo para sa atin. Hindi siya basta nag-I love you sa atin, kundi pinakita niya, paano? Itinubyan niya iya kinabuhi para ang simbahan. Amen. Ikatatlo mga kapatid, ang simbahan, pinakita niya ng gugma, pinagi kay, ginlilinis kita niya. Verse 26. Sabi ng verse 26, ginbuhat ininiya parahin paghalad ang simbahan ngadto sa Dios, pinagyan iya pulong. Amen. Katapos, paglinisin niya, pinagihin paghugas niya hintubig. Nililinisan niya yung church niya. Paano tayo nililinis ng Panginoon? Sa kanyang salita. By the washing, sa English, of the water, by the word. Kaya mga kapatid, ang habol ng Panginoon sa church niya, hindi dumami. Kasama na yon. Pero bagamat kasama yon, hindi yan ang target ng Diyos na magparami ang simbahan. Hindi. Anong target ng Panginoon sa church niya? Malimpyo. Amen? Baraan. Kaya kita, si Kristo, piraan kasama ng Panginoon sa kanyang ministry. 12 lang. Wala yan magpadamo. Ano ni mong marami? Puro naman kasamaan ang ginagawa. Ano ni mong marami na wala namang espiritu? Sabi ng Panginoon, gabay 12, na malinis pinagin akong pulong. Amen? Kaya dito, makita natin mga kapatid, ganyan niya, minamahala ang church niya, hindi niya po pinapabayaan na mahugaw. Nililinis niya ang simbahan niya. Purihin ng Diyos. Ikaupat, mga kapatid, na rason. Paano pinakita ng Panginoon na mahal niya ang church? Verse 27. Basi, anuman, ighalad ang simbahan nga dahaiya nga haw, putli, waray dumit, waray panguros, ug bisan ano nga diri nakakahingpit. Amen? Kaya pala laging nililinis ni Jesus ang church niya, sabagat isang araw susunduin niya ito. Mga kapatid, kailan ang kasal natin? Kailan ang kasal ng church at ni Jesus? Pag sinundo niya na tayo. Amen? Pag sinundo na tayo ng Panginoon, i-welcome na ng groom yung bride. I-welcome ng langit ang church. Paakyat. At doon magsasama ang Panginoon at ang kanyang simbahan forever. Kaya, ang ginagawa ng Panginoon, pinililinis tayo para pag-akit natin sa langit, nakabado kita hinbusag.
Malimpyo. Malimpyo. Pinakita ng Panginoon ng gugma niya, di niya tayo pababayaan. Amen? Kaya, isa yan mga kapatid ang dahilan, bakit niya tayo susunduin? Saan ka nakita ng mahal mo, tapos pinabayaan mo? Amen? Mahal ng Panginoon ang church niya, kaya susunduin niya isang araw. Dadalhin niya sa langit. Ikahuli, verse 29, Ephesians 5, verse 29. Waray tao nga nagdudumot haniya kalugaringon nga lawas. Lugod, ginpapakaon, ngan ginmamangnuan niya. Sugad han ginbubuhat ni Kristo haniya simbahan. Pinapakain niya ang church niya. Amen? Inaalagaan niya yung church niya. Kaya mga kapatid, ang ating church, nararamdaman natin ang gugma ni Kristo. Bakit? Meron tayong Bible. Amen? Kada semana, meron tayong pagwawali ng libre. Kada semana, meron tayong mga ministry. Meron tayong mga pag-aaral. Bakit? Sa pamamagitan niyan, inaalagaan ng Panginoon ang ating mga kaluluwa. Hindi lang ang ating lawas ang kinanglan alagaan. Kailangan din maalagaan ang ating mga kalag. At yan ay ginagawa ni Kristo para sa atin. Ang inyo pong pastor ay ministro lamang ni Kristo. Sabihin, surugoon lang ako ni Kristo. Ano't iya, karoriyag ipasiring hapon. Kaya mga kapatid ko, tatandaan natin, kung mahal ni Kristo ang simbahan, mamahalin din dapat natin si Kristo. Nakakalungkot mga kapatid sa panahon ngayon. Maraming simbahan na pera-pera na lang. Damot simbahan yan, umiiran na lang pera-pera. Sinangkay, pero wala na yung pag-ibig kay Kristo. Ngayong umaga, panumbalikon tayo ito. Masugad nga, ginhalad ni Kristo, itinubyan niya iya kinabuhi para haton. Ipakita din natin ang pag-ibig natin para sa Kanya. Amen? Kagaya ng anniversary. Bakit tayo nag-contribution? Bakit tayo nag-commitment? Mga kapatid, kapag sumaling ang commitment, para ka na ito. Para Ginoo. Amen? Ba't tayo nagbigay? Sa Panginoon eh. Amen? Bakit tayo nagpapatuloy, nag-aalagad? Ba't tayo nag-ministry? Ba't tayo nag-Bible study? Ba't tayo nagtuturo? Ba't tayo nagpapagawa ng simbahan? Lahat na ito dahil kay Kristo. Amen? Saring pasok, dulang hininga ko'y malagot, hindi sapat, makabayad sa Panginoon. Kaya, kung talagang naramdaman mo at naranasan ang gugma ni Kristo, magmamahal ka giyak. Balik ka iya. Yan ang tunay na pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Kaya, sugad pa man, mga lalaking asawa, mahalin yung inyong asawang babae. Mga asawang babae, mahalin ninyo ang inyong asawang lalaki. Ayoko dumating tayo sa punto na magkaproblema ang ating mga pamilya. Gayahin niyo si Kristo. Kung paanong minahal ni Kristo ang iyang simbahan. Efeso 5. Last verse, mga kapatid. Sa mga kabataan, huwag kayong papasok sa relasyon na hindi sigurado. Amen? Sa mga kabataan, inuulit ko, huwag kayong papasok sa relasyon na walang patutunguhan. Ang mangyayari niyan, maglalaro kayo. Palipat-lipat kayo ng pasa-pasa kayo ng uyab. Kala niyo parang nagpasal na kayo ng mga bola. Yun naman, ito sa akin naman. Hindi ganyan ang disenyo ng Diyos sa pagkakaroon ng relasyon. Kaya natutuwa ako at na-blessing sa atin ang ating mga nanay at tatay sa church. Sabagat sila ay modelo. Amen? Sa pagiging matapat sa kanilang relasyon na magkasamang nagpapatuloy sa Panginoon. Ephesians 5, verse 32. Ephesians 5, verse 32. May adadako nga kamatuoran nga iginpadayag ini nga kasuratan nga naakon pagsabot iginpapahinungod ini kan Kristo nga naniya singbahan. Verse 33. Kundi para iniliwat ta iyo kinahanglan an bana humigugmahan niya asawa sugadan niya kalugaringon. Amen. Nganan niya asawa kinahanglan tumahod an iya bana. Mga kapatid, sa 5 taon na linmabay sa aton misyon, hindi tayo magbabago ng pag-ibig kay Kristo.
Yan ang aking prayer. Ay, ayoko nga magtikay ako sa ministry, nawawala yung pag-ibig ko sa Panginoon. Mawawala ng silbi ang ating pagtitiis. Ganon din sa ating mga nag-alagad sa Diyos. Kailangan nagtitikaiha, lalong lumalago yung pagmamahal sa Panginoon. Yan ang magiging gasolina mo sa iyong makina sa pag-alagad. At ganon din mga kapatid, ngayong taon na ito, mas ipapakita pa natin ang gugma na tunay sapagkat mahal ni Kristo ang simbahan. Amen? Babalikan tayo ng Panginoon sa araw. Susunduin niya tayo. Mahal na tayo. Kaya, maintindihan natin kung bakit may mga membro na hindi nagmamahal sa Panginoon. Patay sindi. Ano yung patay sindi? Parang Christmas light. Minsan, ada, sa waray, ada. Check mo yung pag-ibig mo. I-troubleshoot mo yung sarili mo. Nasaan na ba yung love ko? Amen? Kasi, minsan, tumitingin tayo sa tao eh. Minsan, sinisisi natin yung tao. Huwag ganun. Check natin sarili natin. Kapag merong mga suliranin, may mga pag-iisip na baga ganito ganyan mga sitwasyon, check mo lagi yung sarili. Kamusta kayong pag-ibig ko sa Panginoon? Kamusta ang aking relasyon sa Panginoon? Kita kung ba pagtuuhan to, sugad, yan na, sugad bagyap yan na. Anakon ba, namomonitor mo ba ang iyong sarili? Nagkakaroon ba tayo ng pag-obserbar na aton espiritual na kinabuhi? I-check natin lagi ang ating pag-ibig kay Kristo. Mga kapatid, ipinapakita natin ang aton gugmakan Kristo, hindi tayo nabulagay. Aniya bara niya kasuratan, mulagihap, ang aton basehan, ini nga simbahan. Pagiging matapat na simbahan kay Kristo. Kita niya asawa. Susunduin tayo ng Panginoon sa araw. Matapat ang Panginoon sa atin. Magdasal tayo mga kapatid.